Lakers may gagawing adjustment para makaiwas sa injury si Anthony Davis at manatiling healthy sa buong season. Pero bago yan, dito muna tayo sa naging laro nila kanina. Patuloy nga ang panalo ng Los Angeles Lakers sa kanilang second winning streak matapos talunin ang Toronto Raptors sa score na 103-123. Muling nagpakitang gilas si LeBron James sa kanyang triple-double performance sa pangalawang pagkakataon this season. May 19 points, 10 rebounds at 16 assists nga siya kanina. Kahit hindi ganoon kataas ang shooting percentage niya sa field with 42.9%, matagumpay pa rin siyang nakapagbigay ng kontribusyon. Siya ay may 6 out of 14 field goals, 0 out of 3 sa 3-point area at perfect sa free throw line na may 7 out of 7. Wala ring foul si LBJ at naglaro siya ng kabuuang 34 minutes na playing time. Sa huling bahagi ng laro, muntik na rin siyang tamaan ng injury nang tumama ang siko ni Jakob Pueltel sa kanyang muka. Sa 8-minute mark ng fourth quarter, tumawag ng timeout si Coach JJ Redick upang matiyak na walang seryosong injury si LeBron. Makikita sa replay na may tunay na contact na naganap. Sa kanilang banda, kahit wala mang Anthony Davis sa laro, hindi iyon naging malaking problema dahil nag-step up naman si Austin Reeves bilang top scorer ng Lakers na may 27 points, 1 rebound at 6 assists plus 1 steal. May shooting percentage na halos 59% at nakagawa siya ng 10 out of 17 field goals, 3 out of 9 sa 3-point area at 4 out of 5 sa free throw. Si Davis naman ay naglaro lang hanggang third quarter bago siya pinaalis dahil sa hindi inaasahang injury. Sa loob ng laro, nagtala siya ng 22 points, 4 rebounds, 3 assists, 1 steal at 2 blocks. Maganda pa rin ang kontrol ng Lakers sa laro kahit wala si AD ay nag-step up naman ang kanilang bench kung saan nagkaroon ito ng double-digit points. Samantala, matapos ang injury na tinamo ni Anthony Davis kanina, hindi pa rin sigurado kung makakapaglaro siya sa susunod na laban ng Los Angeles Lakers kontra sa Memphis Grizzlies. Dahil dito, inaasahan na magkakaroon ng mga pagbabago sa rotation ng team na pinamumunuan ni Coach JJ Redick, lalo na kung hindi makakabalik si Davis sa darating na laro. Ayon sa mga eksperto, isa sa mga posibleng hakbang ng Lakers ay ang pag-deploy sa kanilang mga promising big men tulad ni na Christian Coloco at Kylor Kelly, na maganda ang ipinapakita ng dalawang ito sa G League, kaya't marami ang naniniwala na nararapat lamang na bigyan sila ng break para maipakita ang kanilang kakayahan sa NBA level. Dagdag pa rito, may mungkahi na gawing starting center ang isa sa kanila, habang ibabalik naman si Davis sa kanyang dating posisyon bilang power forward. Sa ganitong paraan, makakaiwas si Davis sa mga mas matitinding laban sa ilalim ng basket at makakatulong ito upang manatiling healthy siya sa buong season. Sa kabilang banda, maraming taga-suporta ng Lakers ang natuwa sa naging adjustments na ginawa ni Coach JJ Redick sa kanilang nakaraang laban. Bagamat hindi naging maganda ang simula ng laro ng Lakers kontra Toronto Raptors at nakaranas sila ng maraming missed shots, naging malaking tulong ang pag-step up ni Austin Reeves sa laro. Bilang point guard, ipinakita ni Reeves ang kanyang kakayahan sa pagbibigay ng magandang ball movement at mas epektibong rotation ng opensa ng Lakers. Ang kanyang mga playmaking skills ay nagbigay ng mas maraming scoring opportunities para sa kanyang mga kakampi, dahilan upang mas madali silang nakapuntos sa bawat setup na kanyang ginagawa. Sa patuloy na pagbangon ng Lakers sa season na ito, malaking hamon ang dala ng injury ni Davis. Ngunit sa mga nakikitang improvements at epektibong adjustments ni Coach Redick, may pag-asa pa rin ang Lakers na maabot ang kanilang mga layunin ngayong season.